major in Sharia sa Imam Muhammad bin Saud Islamic University sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At siya din po ay kasalukuyan na nagmamagister ng education, major in teaching method and curriculum sa Jamia Dajangas. Siya rin po ang director of Meba Islamic Institute ng General Santos City. At higit sa lahat, siya po ang CEO, founder and president of Al-Athar Society of the Philippines, General Santos City. Siya ay walang iba kundi si Sheikh Abdullah Makatikal Idris. Sir, palitafadal, fadilatu ka mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat ay pinapasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkaroon tayo ng pagtitipon sa gabing ito na kung saan tayo ay hinayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan ang huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Sa lahat ng gabi, ito ang pinakamainam dahil dito ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Nabanggit sa Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Ang buwan ng Ramadan kung saan dito ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Furqan na magsisilbing isang patnubay para sa mga tao at malilinaw na palatandaan o malilinaw na ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito rin ang magsisiparit ng katotohanan at ng kabulaanan. Dito sa ayat na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang buwan ng Ramadan, dito ibinaba ni Allah ang Quran. So, ngunit mayroong binanggit si Allah sa ibang talata ng Quran na ipinapahiwatig sa atin ni Allah na ang Quran ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, ngunit sa gabing kapasyahan na kung saan yun ang tinatawag nating Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Si Allah ang nagsabi na ang Quran ay ibinaba sa gabing ito na kung saan yun ang tinatawag nating Laylatul Qadr. Kaya karapat-dapat na pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil hinayaan tayong maabot ng gabing ito. At dahil hinayaan tayo ni Allah na maabutan ang gabing ito, ang 10 gabing huli ng buwan ng Ramadan, so kinakailangan natin pagsumikapan ito sa pamamagitan ng pagdarasal sa gabi, pagbabasa ng Quran, at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at panatilihin natin ang ating panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa bawat gabi, si Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa mundong ito, sa kalangitan. Ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang sinuman humihingi ng kapatawaran sa akin sa gabing ito, ay aking pinapatawad. So kaya paramihin natin o panatilihin natin ang ating panalangin sa mga gabing ito, at huwag nating hayaang lumipas
ang 10 huling gabi ng buwan ng Ramadan na hindi natin mapagsumikapan ang mga gabing ito. Dahil ang tunay na kawalan, tunay na lugi ay ang taong naabutan ang mga gabing ito at siya ay hindi nagsumikap, hindi niya pinagsikapan na makamit ang Laylatul Qadr na kung saan ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadr ay katumbas o mas mainam kaysa sa mga gawain sa loob ng 1,000 buwan na kung saan ang mga eskolar ang total nila sa 1,000 buwan na ito ay 83 at 4 na buwan. 83 taon at 4 na buwan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa na ating tatalakayin sa gabing ito ay ang paano ba magiging pamamagitan ang pag-aayuno sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Ito kasi nabanggit ito sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Quran at ang pag-aayuno ay sila ang magsisilbing pamamagitan sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Ngunit bago natin tatalakayin ang ating paksa, so kinakailangan muna natin talakayin ang ating kalagayan sa ating mga libingan. Dahil bago tayong umabot sa kabilang buhay, ay dadaan muna tayo sa libingan. Ano ba ang silbi ng ating pag-aayuno sa ating libingan? May silbi ito sa ating sa kabilang buhay, ngunit ano ang silbi sa atin pagdating natin sa ating mga libingan? Dahil ito ay pamamagitan sa atin, so kinakailangan natin malaman na ang pag-aayuno ay magsisilbi rin sa ating mga libingan. Ang binanggit dito ay ang pagiging tagapamamagitan ng pag-aayuno. So ang tinutukoy dito na pag-aayuno ay hindi lamang sa buwan ng Ramadan, kundi ito ay pangkalahatan sa lahat ng uri ng pag-aayuno. Maging ito ay pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o ito man ay pag-aayuno sa anumang araw na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kaaya-aya ang pag-aayuno sa araw na yun. So kaya mga alipin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan natin pag-aralan o kinakailangan natin pagsumikapan ang pag-aayuno at kinakailangan natin pakaingatan ang ating pag-aayuno dahil maaaring maraming nag-aayuno ngunit pagdating nila sa kabilang buhay ay wala silang inaasahan na gantimpala sa kanilang pag-aayuno. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya mismo ang nagsabi, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Maraming mga tao ang nag-aayon, ngunit wala siyang inaasahan ng gantimpala sa kanyang pag-aayuno maliban lamang sa kanyang pagkagutom. At sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه." Ang sinumang hindi iniwan ang pagsasalita o pagbabahagi ng kasinungalingan at pagsasagawa ng kasalanan ay si Allah ay hindi niya kailangan ang kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at inumin. So, kaya mga alipin, sa pananampalatayang Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan natin pakaingatan o pangalagaan ang ating pag-aayuno. Mga kapatid, pagdating natin sa ating libingan, may mangyayari doon. Lilitisin tayo doon, at pagdating din natin sa kabilang buhay, ay lilitisin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong dalawang kalagayan na kung saan ang dalawang kalagayan na ito ay kakilabot sa atin. Nakakatakot ito. Ang una ay ang ating magiging kalagayan sa ating libingan. Pangalawa ay ang ating magiging kalagayan
pagdating natin sa kabilang buhay. Kaya mga alipin ni Allah, pagdating natin sa ating libingan, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ito sa kanyang hadith, na kung saan ang isang tao kapag siya ay pumanaw na at inilagay na sa kanyang libingan, ay kapag nagsisialis na ang kanyang mga kasamahan, ay ang mga tunog ng kanilang paa sa kanilang pag-alis ay naririnig niya doon mismo sa kanyang libingan. So, kapag nailagay na siya sa kanyang libingan, ang kanyang pagdarasal ay nasa kanyang ulo. At ang kanyang pag-aayuno ay nasa bandang kanan, sa kanyang kanan. At ang kanyang zaka, pagbibigay ng zaka ay nasa kanyang kaliwa. At ang kanyang mga mabuting gawa, tulad ng kawanggawa, pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa, at ang kanyang pagiging mabuting loob ay nasa kanyang mga paa. So kapag dumating ang pagsubok sa kanya doon sa kanyang libingan, kapag dumating sa kanyang ulo, ay hinaharangan siya ng kanyang pagdarasal. Ang sinasabi ng kanyang pagdarasal, wala kang magiging daan sa akin. Wala kang mararaanan sa akin. So pagkatapos nito, ay pupunta naman doon sa bandang kanan. So ang magsasalita naman, ang haharang sa kanya ay ang kanyang pag-aayono. At magsasalita ang kanyang pag-aayuno, sasabihin niya, wala kang mararaanan sa akin. So pagkatapos naman, pupunta doon sa bandang kaliwa. So ang haharang sa kanya ay ang kanyang zaka. Ang zaka, ang sasabihin ng zaka, wala kang mararaanan sa akin. So pagkatapos nito, pupunta doon sa banda ng kanyang mga paa. Ang haharang sa kanya ay ang kanyang mga mabubuting gawa. Tulad ng kawanggawa, pakikipag-ugnayan sa kapwa o kamag-anak o sa ang kanyang pagiging kabutihang loob. So, magsasabi naman siya, ang sasabihin niya, wala kang daan sa akin. So, yun ang silbi ng ating pag-aayuno doon mismo sa ating libingan. Siya mismo ay mamamagitan sa atin, sa pagitan natin at ng ating mga kasalanan. Sa pamagitan natin at ng ating pagsubok doon sa libingan. So pagdating natin sa kabilang buhay, yun ang kakilakilabot. Pagdating natin sa kabilang buhay, nakakatakot. Dahil doon, wala tayong aasahan maliban lamang sa ating mga mabubuting gawa. Doon sa libingan, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salas. Kapag namatay ang isang tao, ang sumusunod sa kanya o ang maghahatid sa kanya sa kanyang libingan ay tatlo lamang. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ang dalawa sa tatlong yun ay uuwi sila at ang magiging magpapaiwan lamang doon ay iisa lamang. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ang maghahatid sa kanya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang gawain. So pagkatapos niyang mailibing doon, ay uuwi ang kanyang pamilya, uuwi ang kanyang kayamanan, at ang matitira lamang doon ay ang kanyang mga gawain. So yun ang kalagayan natin sa ating libingan. Ang magsisilbi sa atin doon ay ang ating pag-aayuno. May silbi tayo doon. May silbi magsisilbi sa atin ang ating pag-aayuno pagdating natin sa ating mga libingan. So kaya pangalagaan natin ang ating pag-aayuno. Gawin natin ito bilang tapat kay Allah. Ginagawa natin ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maliban sa gantimpala ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya mismo ay magbibigay ng gantimpala na walang nakakaalam kung gaano kalaki ito. Tingnan ninyo ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Hadithul Qudsi. Kullu amalin ni Adam lahu. Ang bawat gawain ng mga angkat ni Adam ay may nakatakdang gantimpala. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Ang isang hasana, isang mabuting gawa ay katumbas ng 10 mabubuting gawa.
ila 700 di'ab. Hanggang sa dudubligin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 pieces. Illa siyam, maliban lamang sa pag-aayuno. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Dahil ang pag-aayuno ay para lamang sa akin ito. Ginawa ito ng aking alipin, alang-alang sa akin, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. At ako mismo ang magpapaloob nito ng gantimpala. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang reward sa ating Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aayuno. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin ito. Pagsumikapan natin ang ating pag-aayuno. Tiisin natin, ang natitira lamang sa atin ay siguro 8 araw lamang o 9 araw lamang ang natitira lamang sa atin sa buwan na ito. At isipin natin, kung tayo ay naghihirap na, kung tayo ay naghihina na, ang isipin natin ay ang sinabi ni Allah ay yamang ma'dudat. Ito ay nabibilang lamang ng mga araw at hindi magtatagal na ito ay lilipas na. Lilipas na ang buwan ng Ramadan. So, kung isipin natin, ngayon parang nagpapaalam na ang buwan ng Ramadan. Dahil ilang araw lamang ay lilipas na ang buwan ng Ramadan. Ayun mga kapatid, kinakailangan yun. Ang sinabi ni Allah, bakit si Allah ang mismo ang magbibigay ng reward sa pag-aayuno? Dahil sinabi ni Allah, فَإِنَّهُ لِي. Dahil ang pag-aayuno ay para lamang sa akin. Ginawa ito ng aking alipin, alang-alang sa akin. So ang tanong doon, ang pagdarasal, hindi ba natin ginagawa ito alang-alang kay Allah? Ang ating pagkakawanggawa, hindi ba natin ito ginagawa para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala? Parehas lamang yan. Nag-aayon tayo at nagdarasal tayo, nananalangin tayo at nagbibigay tayo ng kawanggawa alang-alang kay Allah. Nagsasagawa tayo ng mga ritual ng Hajj alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit bakit ito? Bakit si Allah ay kanyang sinabi na ako mismo ang magpapaloob ng gantimpala sa pag-aayuno? Dahil ang pag-aayuno ay isa itong sikretong gawain na kung saan walang nakakabatid kung ikaw ba ay tunay nag-aayuno o hindi, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil napagkatiwalaan tayo ni Allah sa ating pag-aayuno na kung saan walang nakakabatid na tayo ay nag-aayuno, so yun, si Allah mismo ang magbibigay o magpapaloob sa atin ng gantimpala nang walang nakakaalam kung gaano kalaki ang sukat nito. Pagdating natin sa kabilang buhay, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Ang pag-aayuno at ang Qur'an ay magsisilbing bilang taga pamamagitan para sa isang alipin sa yawm al-qiyamah. Pagdating natin sa araw ng pagkabuhay muli, ang magsisilbing bilang taga pamamagitan para sa atin ay ang ating pag-aayuno at ang pagbabasa ng Quran. Kaya mga alipin ni Allah, kahit lumipas man ang buwan ng Ramadan, ipagpatuloy natin ang ating pag-aayuno. Huwag nating hayaan na ating mga gawain ay ginagawa lamang natin sa buwan ng Ramadan. Dahil si Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ay kanyang sinabi na ang mga gawain ay ginagawa natin ito sa buong buhay natin. Hindi ibig sabihin na dumating ang buwan ng Ramadan ay yun lamang ang buwan ng pagsasagawa ng kabutihan. Dahil ang pagsasagawa ng kabutihan at pag-iwas sa anumang ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy nating ginagawa ito hanggang sa tayo ay nabubuhay pa. Ang sinumang taong ginagawa ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan at sa iba pang buwan, mga buwan, siya ang tunay na alipin ni Allah. At ang sinumang
gumagawa lamang ng kabutihan sa buwan ng Ramadan, at kapag lumipas ang buwan ng Ramadan, ay siya ay tumitigil na, siya ay isang alipin ng Ramadan, hindi alipin ni Allah. Ang kanyang sinasamba ay ang Ramadan, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nagdarasal lamang siya sa buwan ng Ramadan at gumagawa lamang ng kabutihan sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos ng Ramadan, paglipas ng Ramadan, bumabalik naman doon sa kanyang mga masasamang gawa. Kaya, ingatan natin mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, ang ating pag-aayon. Magsisilbi ang ating pag-aayon bilang pamamagitan sa ating pagdating natin sa kabilang buhay. Mayroong nabanggit sa hadis na pagdating ng mga tao sa kabilang buhay, darating ang mga tao na kung saan mag-uutos si Allah na ang mga tao ay dapat nilang sundin kung sino ang kanilang sinamba sa mundong ito. Kung sino man ang sinamba mo, pagdating sa kabilang buhay, siya ang dapat mong sundin. Kaya ang mga sumasamba ng araw ay doon sila sumusunod sa araw. Ang mga sumasamba ng buwan ay doon sila sumusunod sa buwan. Ang mga sumasamba ng cross ay sila ay dala-dala nila ang kanilang cross na kanilang sinasamba. So pagkatapos nito ay magtatanong, may magtatanong. Tatanungin ang mga Yahud, mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sino ang sinasamba ninyo noong nasa mundo kayo? At ang sasabihin ng mga Hudyo, ang sinasamba namin ay si Uzair, na anak ni Allah. Ang sasabihin ni Allah sa kanila ay sinungaling kayo. Si Allah ay walang asawa at walang anak. At kapag tinanong naman ang mga Kristiyano, sino nga ang sinasamba ninyo noong nasa mundo kayo? Ang sasabihin nila, ang sinasamba namin ay si Isa, si Jesus, na anak ni Allah. Ang sasabihin naman ni Allah, kayo ay mga sinungaling. Dahil si Allah ay walang asawa at wala ring anak. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nalitis na ang lahat ng mga tao, kapag nalitis na sila, napunta na sila sa kanilang hahantungan, at ang matitira doon ay ang mga alipin ni Allah, mga mananampalataya. Sila man ay may mga kasalanan, o sila man ay mga walang kasalanan. Tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit nandito pa kayo? Sino ba ang inyong Panginoon? Sino ba ang sinasamba ninyo? Ang kanilang sasabihin, ang aming Panginoon ay si Allah lamang. Siya lamang ang sinasamba namin noong nasa mundo kami. So, magpapakita sa kanila si Allah. Ang pagpapakita sa kanila ni Allah ay iibahin niya ang kanyang anyo. Magpapakita sa kanila ng ibang hitsura. So kapag nakita nila, sasabihin nila, hindi ikaw si Allah, hindi ikaw ang aming Panginoon. So, pagkatapos nun, magpapakita ulit sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang tunay na anyo. Magpapakita sa kanila. So, ang sasabihin nila, ikaw yung tunay naming Panginoon. Kaya sila ay magsusujud sila, magpapatira pa sila, dahil nasilayan nila ang kanilang Panginoon. Ngunit ang mga taong, mga munafiq, mga taong mapagkunwari, sila ay mahihiya sila. Hindi nila kayang magsiyuko, hindi nila kayang magpatirapa, dahil noong nasa mundo sila, ay ginagawa nila ang kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pakitang tao lamang. Hindi dapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ni Allah, ang magiging tagapamagitan sa atin ay ang ating pag-aayon. Ang pag-aayon at ang pagbabasa ng Quran, sila ay magsasalita. Pagdating natin sa kabilang buhay, magsasalita ang ating ayuno, ang ating pag-aayon, magsasalita sa kabilang buhay, tatawagin niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ay Rabb, aking Panginoon. Yun ang panawagan ng ating pag-aayuno. Ang iyong alipin ay naharangan ko siya sa kanyang pagkain, mula sa kanyang iinumin, mula sa kanyang sariling pagnanasa.
kaya hayaan mo akong mamamagitan sa kanya. Kaya, pagkatapos dito ay hahayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging tagapamagitan sa kanya. At ang magsasalita na naman ay ang pagbabasa ng Quran. Sasabihin niya kay Allah, mananawagan siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, aking Panginoon, ang alipin mong ito ay naputol ko ang kanyang pagtulog. Naharangan ko ang kanyang pagtulog dahil pinabasa ako sa buong gabi. Habang siya ay nagdarasal, ay binabasa niya ako. Kaya hayaan mo akong maging pamagitan sa kanya. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay hahayaan siyang tagapamagitan ng kanyang alipin. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pag-aayuro, lahat ng ating mga gawain na ating ginagawa sa mundong ito ay para lamang ito sa ating sarili. Ito ay magsisilbi sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Ito ang magiging pamamagitan natin pagdating natin sa kabilang buhay. Ang buwan ng Ramadan at ang iba pang buwan ay hinayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng pag-aayuno upang maging tagapamagitan sa atin. Ang pag-aayuno na magiging tagapamagitan sa atin ay hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Dahil ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay isang obligadong pag-aayuno na inobliga sa atin ni Allah na kinakailangan natin gawin. Ngunit, ito ay magiging tagapamagitan sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. At mayroon pang iba pang mga pag-aayuno na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay mga gawaing pag-aayuno na kaaya-aya para sa taong naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon ang pag-aayuno sa 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana kasiyamid dahr. Ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ay isinunod dito ang 6 na araw ng Shawwal, ay parang siya ay nag-ayuno sa buong isang tao. Parang nag-ayuno siya sa isang tao. Paano magiging ganyan? Paano magiging ang isang tao ay nakapag-ayuno ng isang taon? Dahil ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ang isang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay katumbas ito ng 10 bisis na gawain. So, ibig sabihin, ang buong isang buwan ng Ramadan ay 30 araw ito. 30 araw ito. So, kapag ito ay dinubli natin ng 10 bisis ay magiging 100 days. Ang 100 days ay, ito ay 10 buwan. Ang 100 days ay 10 buwan, no? 300 days. 300 days. Ang 300 days ay magiging 10 buwan. So pagkatapos, kapag isinunod natin dito ang 6 na araw ng buwan ng Shawwal, kapag ito ay dinubli natin ng 10 bisis ay magiging 6 araw. So ibig sabihin, ito ay 2 buwan. So kapag ito ay i-add natin doon sa 10 buwan ay magiging 1 taon. So, kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ay isinunod dito ang 6 na araw sa mula sa buwan ng Shawwal ay para siyang nag-ayuno sa 1 taon. So, kabilang din sa mga pag-aayuno na ipinag-utos sa atin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram, na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan inda Allah subhanahu wa ta'ala fima ma'na al-hadith, siyamu shahrillahi al-muharram. Ang pinakamainam
na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ni Allah na iyon ang buwan ng Muharram. So, kabilang din yun doon. So, kabilang din sa mga ipinag-utos ni Allah na pag-aayuno upang tatalakayin natin ito upang maging taga-pamagitan natin pagdating natin sa kabilang buhay. Kabilang din doon ang pag-aayuno sa araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes ay itinataas ang ating mga gawa. Itinataas ang ating mga gawa. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nais kong mag-ayuno sa araw mismo na ang aking mga gawa ay itinataas. So kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kinakailangan natin ipagpatuloy ang ating pag-aayuno. Hindi naman ibig sabihin na kapag lumipas ang Ramadan ay tapos na ang lahat. Ipagpatuloy pa rin natin dahil mayroong ipinag-utos si Propeta sallallahu alaihi wasallam na pag-aayuno maliban sa buwan ng Ramadan. Kabilang din doon ang Ayyamul Bid. Ang Ayyamul Bid, yun ang pang-13, pang-14, pang-15 sa bawat buwan. Buwan ng Hijrah. Halimbawa, pagdating ng Shawwal, so kapag pag-abot ng 13, 14, 15 ay sunna rin doon ang pag-aayuno. So, ganun din mga alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa ikasiyam na araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang gantimpala ng pag-aayuno sa Yawm Arafah, sa araw ng pagwukuf, pagsisitayo sa Arafah, at iyon ang pangsiyam na araw mula sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay magsilbing magpapawalang visa sa ating mga kasalanan, mga naunang kasalanan, isang taong kasalanan na nauna nating nagawa at ang kasalukuyang isang taong nakasalanan. So, ipinapatawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya mga alipin ni Allah, ang ating pag-aayuno, dahil ito ay magsisilbi sa atin bilang taga-pamamagitan sa atin, so kinakailangan natin pangalagaan ang ating pag-aayuno. Huwag nating hayaang masira ito dahil ito ay magsisilbi sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. May mga gawain nakakasira sa ating pag-aayuno. At mayroon ding mga gawain hindi naman nakakasira sa ating pag-aayuno, ngunit nababawasan ang ating mga pag-aayuno. Tulad ng mga pagbibigkas ng anumang masasamang salita, anumang hindi kaaya-ayang salita, tulad ng sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag may isang taong makikipag-away sa iyo, huwag mong patulan. Kapag may isang taong makikipag-away sa iyo, minumura ka. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabihin mo sa kanya, inni mru'un sa'im. Ako ay isang taong nag-aayuno. Huwag mong patulan. Huwag mong patulan dahil makakasira yun sa gantimpala ng iyong pag-aayuno. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang ating sa araw ng ating pag-aayuno, minsan ay hindi tayo mabiro. Minsan ay hindi tayo mabiro dahil sa gutom na ating natatamasa, gutom na ating nararamdaman. Kaya hindi tayo mabiro. Kaya minsan, kapag binibiro tayo ng ating mga kapatid, nagagalit lamang tayo dahil sa ating gutom. Dahil sa tayo ay dinadanas natin ang gutom sa buwan ng Ramadan, minsan kapag binibiro tayo ay nagagalit tayo. Huwag natin gawin yon. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagsasabar. Buwan ng pagtitiis. Kaya tiisin natin.
ang mga pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. Huwag nating hayaang masira. Dahil, bakit tayo madaling magalit? Kapag binibiro tayo ay nagagalit tayo. Dahil sa gutom natin na ating nararamdaman. Kaya minsan, ang kapatid natin ay minsan napagkamalan nating isang napakalaking pagkain. Di ba? Kaya minsan nagagalit tayo. Kapag binibiro tayo, ang sinasabi natin sa kanya, huwag mo akong biruin, baka ikaw ang gawin kong pang-iftar. Di ba? Dahil yun sa gutom natin. Dahil yun sa nararamdaman natin. Kaya magalitin tayo. Kaya mga alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating hayaan masira ang ating pag-aayuno. Huwag nating hayaan masira. Inubliga sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, itinagubilin sa inyo ang pag-aayuno tulad ng itinagubilin sa mga nauna sa inyo upang sakaling magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang magkaroon kayo ng takot kay Allah. Kaya, hindi lahat ng pag-aayuno ay magsisilbing taga-pamagitan sa atin. Dahil minsan, ang isang tao ay umaasang may makakamit na gantimpala sa kanyang pag-aayuno, iyon pala ay ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno ay ubos na. Ubos na lahat dahil sa kanyang mga masasamang gawa. At ang tanda ng pagtanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pag-aayuno ay ang patuloy nating pagsasagawa ng kabutihan pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Dahil ang tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain ay tulad ng sinabi ng ating kapatid, innamal a'malu bi khawatimiha. Ang mga gawain ay ang basihan sa mga gawain ay kung saan ito magwawakas. Kung saan ito magwawakas. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinitingnan ang mga gawain sa simula pa lang. At hindi niya, maraming mga taong gumagawa ng kabutihan sa simula, ngunit hindi nila ito tinatapos. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon pa tayong natitirang 6 na araw, 6 na gabi. Kaya pagsumikapan natin ito. At hanapin natin dito ang Laylatul Qadr. Ang sinabi ng mga ulama, tulad ni Sheikh Ibn Uthaymin, si Sheikh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, ang kanilang sinabi, ang sinumang magsumikap sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, ay tiyak na kanyang matatamasa ang buwan, ang gabing kapasyahan, ang Laylatul Qadr. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating hayaang masira ang ating pag-aayuno. So, ingatan natin ito. Ingatan natin ito. Huwag tayong gumawa ng anumang gawain. Magpapawalang bisa sa ating pag-aayuno. So, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan pa ang kanyang tawfik sa atin upang nang sa ganon ay maipagpatuloy natin ang ating mga mabubuting gawa. Hinihiling din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na matamasan natin ang Laylatul Qadr at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain pinagsumikapan sa buwan na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.